Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ika-6 na huling wika ni Jesus tayo. Ito po ay mababasa natin sa 1:19:30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. Niyako niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Diyan na kayo. Ayon sa talatang 28, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng mga bagay. Jesus' sixth and final words, it is finished. John 19:30 signified the completion of his mission and payment of debt of sin, marking the end of his earthly life, the beginning of a new era of salvation. Sa mga magtatapos po na pag-aaral, ito ay salitang magbibigay ginhawa, maging sa kanilang mga magulang. Ito po ay parang accomplishment po sa ating mag-aaral. Kung sa salitang Griego, sinasabi po dito ay tetelestai and mission accomplished. Sa ika-6 na salita, nais ko pong isipin natin, anong mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Diyos? May mga pangako ba tayo na binitawan sa Diyos na hindi pa natin natutupad? Kaya ba nating tapusin ang ating mga misyon dito sa lupa na binigay ng ating Panginoon? Ilang bagay lamang ang madalas na pinagsisihan ng mga taong malapit ng pumanaw. Bawian ng buhay. Kung alam nilang mayroon pa silang dapat tapusin, ngunit hindi na nila nagawa sapagkat na sila po ay namatay na. Kaya hindi na po sila nakahingi ng kapatawaran. Masakit sa kamatayan, ang pinakamasakit po sa kamatayan ay ang hindi mismong pagpigil sa buhay, kundi ang pagputol ng Diyos sa ating pagkakataong gumawa ng mga bagay na dapat pa nating gawin. Isang kwento po tungkol sa isang ama na nagkasala sa kanyang pamilya at nais niyang muling bumalik sa kanyang asawa at mga anak. Sisikapin sana niyang makabawi sa kanyang pamilya. Ngunit habang siya ay nasa bus, pauwi sa kanyang pamilya, siya po ay inatake sa puso at namatay. Hindi na po niya nagampanan ang kanyang tungkulin para sa kanyang pamilya. Ngunit ang Panginoon po ay kaiba. Siya po ay tinapos niya ang kanyang misyon dito sa lupa para po sa atin mga kasalanan. At tungkulin niya na ibinigay ng ating Ama sa atin para po sa ating mga kasalanan. Kaya po siya bumaba dito para sa kanyang misyon. Kahit po siya pinahirapan, nakatanggap na, siguro naman po nasubaybayan natin kung paano siya niyurakan, pinahiya, o binigyan ng sakit ng mga tao. Pero patuloy pa rin po siya nagampanan ang binigay ng ating Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos Ama. Maging ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo ay pinababa niya dito para sa ating mga kasalanan. Gayon din po, tinuturuan din po tayo dito. Dito rin po makita natin, tinuruan po tayo ng ating Panginoon kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon. Dito po makikita natin sa Hebreo 10:10, ganito ang nakasulat. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamagitan ng minsang paghandog sa kanyang sarili at yon ay sapat na. Sa Hebreo 10:12, ganito naman po ang sinabi, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at yun ay sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Sa Hebreo 10:14, sa makatuwid sa pamagitan lamang ng isang pagkahandog ng kanyang ginawang ganap, nagpakailanman ang mga naging banal ng Diyos. Dito po sinasabi na minsan lamang namatay ang ating Panginoon at hindi po ito taon-taon. Hindi rin po natin kailangan at parusahan ang ating sarili para sa ating mga kasalanan. Sapagkat tapos na po yan, anuman po din ang ating mga sakit, kinuha na rin po ng ating Panginoon.
Ano man po ang ating mga problema, pera man po yan, o kung anumang bagay, wala na po yan sapagkat sagot na po ng Panginoon ang ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. Tama po. Kaya po, hindi na po natin kailangan na lumuhod tayo kung ano man po yung every Holy Week, kailangan pumunta tayo sa mga simbahan, pumunta tayo sa mga, nire-respeto rin po natin kung ano yung mga nila. Pero minsan lang po naganap ang pagsagip ng ating Panginoon. At ito nga po, sinabi ng Ate Puring na 2,000 years ago, naganap na po yan. At mangyayari po yan hanggang sa kaapo-apuhan na po natin. Matatanggap po nila ang presensya ng ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat po. Nawa po, wag nating sayangin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At wag po tayong, kasi minsan po na may mga hadlang o hindrance na tayo ay hindi na nakakapagpatuloy sa ating paglilingkod. Patuloy lamang po tayo at ang masabi po natin ay finish the race. Amen? Amen po. Salamat po.